Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Sa pag-urong ng opening ng PBA Commissioner's Cup, marami ang natuwa dahil ilan sa mga PBA team ngayon ay wala pang mga import. At ilang team pa lang ay mayroon ng import dahil na rin sa kakulangan ng mga players ngayon dahil sa dami ng liga na naglalaro ang ibang mga imports. Pero isang breaking news ang iniulat, ang Rain or Shine at ang NLEX Road Warriors ay meron na daw silang paparating na import. At sa katunayan, ang NLEX Road Warriors, ang kanilang import ay galing pa sa ibang bansa at katatapos lang ng liga. Ang import pala na nakuha ng NLEX Road Warriors ay dating import ng SMB. Ang pangalan nito ay si Thomas Robinson. Si Thomas Robinson maglalaro sana ito sa nakaraan Commissioner's Cup para sa SMB. Hindi ito natuloy dahil meron nga itong iniindang injury at sa halip ay naghanap na lang ang SMB ng kanilang import. Pero this time ay pwede nang maglaro sa PBA si Thomas Robinson. Si Thomas Robinson ang mayroong height na 6'10", 32 years old, 2012 first round pick players. Sa number 5 nakuha ito ng Sacramento Kings. Nakapaglaro ito sa Rockets, sa Blazers, sa 76ers at sa LA at sa New Jersey Nets. At huling nakapaglaro ito sa Asia, sa Korea, at nagpalipat-lipat na nga ito ng ibang bansa para maglaro ng basketball. Kaya naman ang import ng NLEX Road Warriors ay isang di-kalibring import dahil isa nga itong NBA legitimate player na kung saan nakuha nga sa first round. At the same time, sa kanyang experience, malaki ang maitutulong neto para sa NLEX Road Warriors, lalong-lalo na ay magpapa-improve at magpapalakas ang NLEX Road Warriors sa paparating na Commissioner's Cup na kung saan magsisimula nga ngayong November 5. Sa kakayahan na meron si Thomas Robinson, malaki ang pag-asa na maipapasa at maipapasok neto ang NLEX Road Warriors sa playoffs, especially makakuha ng kauna-unahang kampyonato ng NLEX Road Warriors. Sa tagal na netong naglalaro sa PBA ay hindi man lang ito nakapasok sa finals. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga bang dalhin ni Thomas Robinson or kaya ba ni Thomas Robinson dalhin ang NLEX sa finals? Samantala, si Coach Yeng Guiao, matapos nga ang kanyang stint or ang Rain or Shine stint sa Taiwan na kung saan sila nga ang nag-represent para sa Jones Cup, hindi nagustuhan ni Coach Yeng Guiao ang kanyang nakuhang import, kaya naman naghanap ito ng import na pwedeng makapagsabayan sa mga bagong import ngayon na batang-bata. At the same time, sa lakas ng lineup ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters, lalong-lalo na meron silang first round sa paparating na PBA draft. Kung dalawang first round, which is ang number 3, ang number 4, malaki ang tsansa na muling papasok ang Rain or Shine Elasto Painters papunta sa playoffs, especially baka madala ni Coach Yeng Guiao sa finals dahil malaki ang tsansa na ang import ng Rain or Shine Elasto Painters na si Dajuan Summers ay isang NBA player at NBA veteran. Sa height nitong 6'8", sa edad nitong 35 years old, pumasok ito sa NBA noong 2009 na nakuha sa second round 35 pick ng Detroit Pistons at nakapaglaro ito sa iba't ibang team sa NBA katulad na lang ng New Orleans Pelicans, Clippers, at nakapaglaro din ito sa Europa at sa Asia, sa Korea. Kaya naman sa experience na meron
Si Dawan Summers, isa ito sa malaki ang may tutulong para sa rain or shine Elasto Painters. Meron itong outside shooting, merong attacking ability, mayroon shot blocking ability, may passing ability. Ito yung mga kinakailangan ni Coach Yengao na import na po pwedeng makadala sa kanilang lineup at papungo sa finals na kung saan matagal na ngang gustong balikan ng rain or shine Elasto Painters. Ano sa tingin nyo? Sa dalawang import na ito na si Thomas Robinson at Dawan Summers, sino ang malaki ang posibilidad na madadala ang team papunta sa finals? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Telemart Pangilinan ng Cebu City, Ryan La Chica, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Dennis Lagdaan, Francis Aruta, Kagawad kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialo, Ronald Bersubida, John David Gulapa. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakishare, pakipihalo, ganun din sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.